back in Czech Republic. In 5 minutes, maglalanding na yung aeroplano. Masarap mamasyal, nakakapagod lang magbiyahe. Very welcome. Take care now. Thank you. Thank you so much. Take care. Wow, welcome to Czech Republic again. Bilisan natin kasi bago humaba yung pila sa immigration, kailangan mauna tayo. Okay, pagkatapos nito, bibiyahe ako doon papunta ng train station, yung main train station ng Prague. Tapos babiyahe pa ulit si Japet Boy ng 4 hours sa train. Nandito na ako ngayon sa main train station ng Prague. At medyo gutom si Japet Boy. So kain mo tayo. Punta tayo dun sa restaurant, kakain tayo. Kasi mamaya pa yung train ko. 2 oras pang antayin. To Opava. So 4 hours ang travel to Opava. And kailangan busog. Kasi sa train, ayoko yung matatamis na pagkain. Kailangan magkaroon ng lunch talaga. Uy! Wala na yung restaurant dito. Yan o. Wala na. Oh. May cafe dito. Wala na. Saan tayo kakain ito? Okay, doon na lang sa siguro. Saan tayo kakain doon sa Burger King. Yun, Burger King. Okay. Woo! Wala, akala ko may... Dati may restaurant yan dyan eh. Palagi kami kumakain ni Hana dyan. Ngayon, nirefurbish. Kaya wala nang restaurant. So dito may Burger King dito. Kaya yun na lang muna. Burger King, no choice. So dito lang muna tayo. Sa Burger King, kakain tayo rito. Order tayo ng Burger King. Kaya gusto ko yung chicken. So kain mo tayo. Habang nag-aantay ng train, kain mo tayo rito sa main train station. So yun, burger lang, tsaka fries. Wala namang kasing restaurant dito. Nasarado yung sa restaurant dito. Malaking train station ito, pero sinara yung restaurant. Hindi ko alam kung may iba pang restaurant dito. Kaya ito lang muna, Burger King. Malapit na ako sa Opava at nakakapagod yung biyahe. Susunduin ako ni Hana at yun. So marami pala sa inyo nagtatanong kung ano talaga ang ginawa ko sa Manchester. So magmamarites tayo kasi marami tayong marites na mga gusto talagang malaman kung anong ginawa ko sa Manchester.
nabanggit ko noon sa inyo na ang ginagamit kong currency is England na currency. And then ang nangyari, dahil yung card na ginagamit ko is UK card, so bumili ako ng isang bagay na medyo mahal dito sa Czech Republic. So tinext ako ng bank kung ako ba yon yung nag-transact. Kaya lang hindi ako makapag-reply kasi pinutol ko yung contract ko na phone sa UK. So like pay as you go, parang top up ang aking number, wala na ang contract. So kaya lang hindi ko alam kung paano mag-load ng number, ng UK number sa Czech Republic. So hindi ako makapag-reply. So nangyari, dahil hindi ako nakapag-reply kaagad, na-freeze yung aking bank account at kailangan ng bangko na kausapin ako kung ako yun. So kailangan ko talagang pumunta sa bank, kaya pumunta ako sa England. So mahabang proseso kasi marami akong pinakitang dokumento. Tinawag pa nila yung fraud department para alisin yung pag-freeze sa aking account kasi sa yung pagbangko, yung bangko lang, yung mismong branch, hindi nila magagawa yon. So kailangan pa nilang kontakin yung fraud department nila. So matagal na proseso kasi sa fraud department, maraming mga tinatanong sa akin, basta marami. So yun ang dahilan kung bakit pumunta ako sa England. Pangalawa, kailangan ko talaga ng contract ng telephone number. Kasi sabi ko, I don't need any more contract na phone number kasi hindi ko naman ginagamit yung phone number ko talaga sa ng England sa Czech Republic. Pero dahil yung meron akong account na UK, kailangan ko talaga ng number na maaari kong nila akong makontak at maaari akong makapag-reply kaagad sa kanila. So yun, okay naman, at least sabi ko nga, parang rason na rin para makita ulit ang mga kaibigan. So after kong natapos yung mga transaction ay nakipag-meet up ako sa aking mga kaibigan. So yun kasi sabi, may nabasa akong comment na parang I owed it to my subscribers kung ano talagang ginawa ko sa England. May punto rin naman, may punto. Kaya yun ang ginawa ko. So share ko sa inyo na ang ginawa ko nga talaga sa England para i-sort out yung aking UK bank account at yung aking UK phone number. Na-share ko sa inyo at least alam yung ginawa ko. Hindi pa ako naglakwat siya doon. Pero sa kabilang banda, salamat na rin at nagawa kong pumunta doon nga kasi nga nakita ko rin yung mga kaibigan natin, si June, si Ronnie at yung mga dati kong kasama sa trabaho. So yan, malapit na ako sa Opava at susunduin ako ni Ana. Thank you. I'm back in Opava. So puntahan natin si Hana. Sabi ko sa kanya, huwag kang umalis sa sasakyan, ako ang pupunta sa iyo. Hana is there. Stop. Stoy. That's Hana. Okay, put my bag in. Hello. Hey. Hi. Hello. Hey, I don't know if I can stay here. Yeah. Of course you can see. Just darling. So why are you wearing your hoodie? You are what the heck? Okay, wait. I do not have a hoodie. What's that? I have a hat because
I said like maybe I'm gonna stuck here waiting for you. But it's not cold inside the car. Why are you wearing that? Alright, okay, so how's the trip? at last I have arrived. Wow. Yeah, back in Opava. How was Yeah. England? England, still the same. Still the same? Busy, raining, Really raining? yeah, the same, you know, with the showering, pissing down, they call it in British, they call it pissing down. Yeah. And here, look at that. Dry. Walang dry, diba? Dry but cold. Cold, yeah, that's normal. I like it. When it's just cold, it's okay. Anyway, so, tara na, uwi na tayo at House Sophia. Yeah, she's okay. Sophia is always Wait, okay. I forgot. Home sweet home. Where is Trida Milan? He is at work. So you're gonna remove his car Yeah, every morning. I need to do it every day, yeah. My goodness, okay. Thank you, darling. Yeah, I'm going to play careful, yeah, because there is a stones there. Yeah. Just, Okay. Okay. Sophia is. My goodness. I'm gonna close the gate. you want to? Okay, I'll close the gate. Yasim Duma! Slay! Pinkay! I'm vlogging. Maybe we start a bit. I have wet hair again. Huh? I have wet hair again. It's okay. How are you? I miss you, baby. Alright, okay. It's late at night. So, time to rest, yeah? Miss you.